Paano ba mag-transfer ng ownership ng motor? Hello, mga kakuya, welcome back sa ating channel. Para sa video ngayon, alamin natin kung paano ang pag-transfer ng ownership sa Land Transportation Office, o LTO. Kung bibili ka o magbebenta ng motor, importante malaman ang tamang proseso. Kaya, bago ang lahat, alamin natin ang mga requirements at ang proseso nito. Una sa lahat, siguraduhin kumpleto ang mga sumusunod na dokumento. Original Certificate of Registration, CR. Original Official Receipt of Payment, OR. Duly accomplished na Deed of Sale. Dapat nakanotaryo na. Valid IDS ng seller dapat may third specimen na lagda. Valid IDS mo, buyer. Confirmation of request. Pag nakumpleto na nyo yun requirement. Unang kunin yun confirmation of request. Check nyo yun sa OR kung saan nakarehisto yun motor. Kailangan nyo mag-request nito kapag ipaparehisto doon sa mother file nyo. Pero kung pareho LTO branch kung saan kayo nagpaparehisto hindi na ito kailangan. TNT HPG Clearances. Kailangan nyo kumuha HPG clearance mula sa Philippine National Police Highway Patrol Group para malaman kung clear ang motor sa record ng PNP. Kapag lahat ng dokumento ay nakuha mo na, pumunta sa pinakamalapit na LTO office para ma-process na ang transfer of ownership mo. Mas maganda pumunta ng maaga para matapos nyo ng maaga din. Pagdating sa LTO office, pumunta agad inspection section, ay submit ang mga dokumento sa inspector officer. I-check nila kung kumpleto at tama ang lahat ng mga ito, kasama na rito ang pag-i-intensel ng iyong motor. Kung paso na yun smoke emission test ng motor mo, kailangan mo rin kumuha nito at kasama na rin ang insurance na nakapangalan na sa inyo. Halos lahat ng LTO ay may emission test and insurance center, pero kung wala, kailangan mo kumuha sa labas. Kapag nakuha mo na yun inspection test na at meron ka na rin insurance, pumunta ka na sa MIVR section para ma-check mga naisumite mo. Pagkatapos dun, ipasa ito sa evaluator section. Madali na lang dito, pag na-evaluate na at na-check ng dokumento mo, tatawagan nila ang pangalan mo para sa cashier section. Maghanda ng tamang halaga para sa mga bayarin tulad ng transfer fees, registration fees, at iba pang charges. E-proseso ng LTO ang iyong aplikasyon. Sa panahong ito, tinitiyak nilang legal at compliant ang lahat ng mga dokumento mo. Kapag naaprubahan na ang iyong aplikasyon, matatanggap mo na ang mga bagong dokumento sa pangalan mo mula sa releasing section. Kasama na dito ang bagong Certificate of Registration, CR, at Official Receipt, OR. Congratulations, successful ang pag-transfer mo ng ownership ng motor. Mga tips, double-check lahat ng mga dokumento para sa tamang impormasyon bago i-submit. Siguraduhin may mga kopya ka ng lahat ng dokumento para sa personal mong record. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para sa iba pang practical tips tungkol sa pagmamay-ari ng motor at iba pa. Salamat sa panunood, at mag-ingat sa pagmamaneho palagi.